Kamusta mga kamanok? Sa pagbabahagi nating ito, bubuksan natin ang isang mundo na madalas ay hindi natin nakikita, pero grabe ang epekto sa kalusugan ng ating mga alaga. Pag-uusapan natin yung mga internal parasites at alamin natin kung paano ba talaga sila labanan sa tamang paraan. Okay, so heto yung magiging takbo ng usapan natin. Una, ano ba tong problemang to? Pangalawa, sino ba yung mga kalaban? Tapos, dadaan tayo sa mismong proseso ng pagpupurga. Titingnan din natin yung mga gamot, yung mga nabibili at yung mga natural. At sa huli, ang pinakaimportante, paano ba gumawa ng plano para hindi na ito maulit? Isipin nyo nga, ano kaya yung pinakamalaking kalaban ng mga alaga nyo na hindi nyo naman nakikita? Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. Sige, simulan na natin. So tara na sa unang bahagi. Ang sagot sa tanong kanina, walang iba kundi ang mga internal parasite. Sila yung banta na tahimik lang sa loob ng katawan ng mga manok natin. Hindi mo sila napapansin pero unti-unti sinisira nila ang kalusugan ng kawanan. Para mas malinaw, ayon sa University of Kentucky, ang parasito, kumbaga, ay isang freeloader. Nakikitira siya sa host niya at ninanakaw niya yung sustansya. Imagine niyo, yung pinapakain nyo sa alaga nyo, may kasalo pala sila. At ang masama, yung kasalo na yun, hindi nakakatulong, nakakasama pa. So, paano mo malalaman kung may problema na? Well, ito yung mga red flag na dapat mong bantayan. Bigla bang humina ang mangingitlog? Parang laging matamlay at gusot ang balahibo? O kaya naman ay pumapayat kahit malakas kumain? Kung may napapansin kayong ganito, senyales yan na kailangan nyo ng umaksyon. Ngayong alam na natin ang mga simptomas, oras na para kilalanin yung mga kontrabida. May dalawang pangunahing grupo yan. Una, yung mga pamilyar sa atin, ang mga bulate. Pangalawa, yung mas maliliit pa na hindi basta-basta nakikita, ang mga protozoa. Okay, dito tayo mag-focus sandali. Iba ang atake sa roundworms at sa tapeworms. Yung roundworms, direktang hawaan, galing sa dumi. Pero ang good news, may gamot para sa kanila. Yung tapeworms, ito yung mas komplikado. Kailangan pa nila ng insekto o suso para makahawa. At ang pinakamalaking challenge, walang aprobadong gamot para sa tapeworms sa manok. Kaya ang laban dito ay nasa pag-iwas talaga. So ngayong may idea na tayo kung sino ang kalaban, paano naman natin sila lalabanan? Eto na, pag-usapan natin yung mismong battle plan, ang step-by-step na proseso ng pagpupurga. Ito yung pinaka-critical, lalo na yung unang step. Kailangan i-fasting ang mga manok. Bakit? Para walang laman ang bituka nila at mas epektibong ang gamot. Sa umaga, uhaw na uhaw yan, kaya siguradong iinumin nila yung gamot sa tubig. Tapos, hintay muna kayo mga 45 minutes bago pa kainin. Ang idea, pag dumumi sila, kasama na doon yung mga patay na bulate. Ngayon, punta naman tayo sa mga mabibili sa mga agri-supply. Ito yung tinatawag nating chemical arsenal. Ano-ano ba to at para saan ang bawat isa? Tandaan, napaka-importante nito. Hindi one-size-fits-all ang mga pampurga. May kanya-kanya silang target. Halimbawa, yung piperazine para lang yan sa malalaking roundworms na adult na. Samantalang yung amprolium, hindi yan para sa bulate. Para yan sa coccidiosis, na gawa naman ng protozoa. Kaya dapat, alamin muna ang kalaban bago pumili ng sandata. Bukod sa mga chemicals, marami na rin ang bumabalik sa natural na paraan. Yan yung mga organikong solusyon. Silipin natin kung bakit patok na patok to ngayon. At hindi to sabi-sabi yang ng matatanda ha, may siyensya sa likod nito. Yung buto ng papaya may active compound na carpane yan na mabisa laban sa roundworms. Yung bunga naman may arecolin. So ito ay patunay na minsan nasa bakuran lang natin ang solusyon. Ayan, para mas kapanipaniwala, sinabi mismo ni G. Bede Osaraga, isang eksperto sa larangan. Ang punto niya, kapag organiko ang pinili mo, hindi lang yung manok mo ang pinoprotektahan mo, kundi pati na rin ang kalikasan at syempre ang sarili natin. Okay, magaling na tayong gumamot. Pero 'di ba, mas maganda kung sa simula pa lang maiiwasan na natin yung problema. Dito na pumapasok yung pagiging proactive. Mula sa pagiging reaction, gagawa tayo ng pangmatagalang stratehiya. Itong apat na to, ito yung pundasyon ng isang matibay na health program. Una, kontrolin yung mga posibleng tagadala ng tapeworm. Pangalawa, yung kalinisan at pagiging tuyo ng kulungan, napakalaking bagay niyan. Ikatlo, laging i-quarantine ang mga bagong dating. At pang-apat, magkaroon ng regular na schedule ng pagpupurga. Tandaan, mas maganda ng nag-iingat
At heto pa ang isang pro tip. Huwag pa ulit-ulit na gamitin ang iisang klase ng pampurga. Bakit? Kasi natututo yung mga parasito. Lumalakas sila laban sa gamot na yon. Nagkakaroon ng drug resistance. Ang diskarte dyan, magpalit-palit ng brand o active ingredient bawat taon para laging epektibo ang gamot. Kaya iwan ko sa inyo ang tanong na to para pag-isipan. Sa ngayon ba, ang diskarte nyo ay reactive? A-action lang kapag may problema na? O proactive? May sistema na kayo para mapanatiling malusog ang mga alaga nyo sa simula pa lang? At para tapusin ang lahat, ito ang pinakamahalagang tandaan. Hindi natin goal ang zero parasite. Imposible yun, lalo na kung free range ang mga alaga natin. Ang totoong layunin ay balanse. Isang kawan na malusog, matibay at kayang dalhin ang isang maliit na parasite load. Yan ang susi sa isang masaya at syempre, produktibong pagmamanukan.